Casual na umupo si Jinwoo sa kanyang upuan, ang kanyang aura ay ganap na payapa. Bago tayo pumunta sa pangunahing isyu, naniniwala akong dapat itong maibalik sa tunay na nagmamay-ari. Pagkatapos niyang magsalita, inilagay niya sa mesa ang token na ibinigay sa kanya ni Pangnayan. Sa harap ng kanilang mga gulat na mata, dahan-daang nagsalita si Jinwoo. Ang pagtulong kay Miss Pang ay sadyang tamang bagay na dapat gawin sa sandaling iyon. Hindi ako naghahanap ng gantimpala, kaya ang pabor na ganito kalaki ay hindi kinakailangan. Ibinalik ko ito dahil ayaw kong makaramdam ang dakilang bayaning si Banang Presier na gawin ang isang bagay na ayaw naman niya. Dahil hindi ito isang pakiusap, ito ay isang proposisyon. Samahan niyo ako sa kuta ng Black Crow at may dalawang bagay kayong makukuha. Una, masasagot ang inyong kuryusidad. Pangalawa, makakakuha kayo ng aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Natahimik si Bonjang habang pinag-iisipan ang alok. Bago siya sa wakas ay nagsalita, ang simpleng kuryusidad ay hindi sisipat. Ang titig ni Jinwoo ay tumagos sa kanilang mga intensyon. Ang martial arts ko ang tunay ninyong kinahihiligan, hindi ba? Kaya, ano sa tingin nyo? Isang munting pakikipag-spar sa akin. Sapat na ba yun para mapawi ang inyong pinanibik? Nagsalita si Baek Sanjan, ang boses ay puno ng pagdududa. May tiwala ka sa sarili mo, bata. Ngunit tandaan mo, ang master ng Black Crow Fortress ay hindi biro. Kung sa tingin mo ay puro salita lang ako, dakilang mandirigma. Bakit hindi natin alamin para sa ating sarili dito at ngayon din? Ang hamon ay nakabitin sa hangin. At ilang sandali pa, silang lahat ay nakatayo na sa isang malawak na looban. Si Luna ay puno ng pagkabalisa. Kaya ba talaga ni Jinwoo natapatan ang Ice Mountain Iron Fist technique ni Master Baek? Ngunit ang mga mata ni Pangnayan ay halos kumukutitap sa pananabik. Hindi ako masyadong nakasisiguro, may higit pang nangyayari dito kaysa sa iyong nakikita. Hindi lang siya kung sino-sino. Pinuno ng escort, ang aming batang Panginoong Chaek ay nasa sarili niyang kategorya. Ang ekspresyon ni Luna ay nanatiling puno ng duda. Kahit natotoo ang mga chismis tungkol sa pagbabago ni Jinwoo, sa isip niya, ang agwat ng kanilang lakas ay napakalaki pa rin. Pinutol ng boses ni Jinwoo ang tensyon. Kung handa na po kayo, Senyor, maaari na ba tayong magsimula? Hinahaplos ang kanyang balbas na may aura ng isang bihasang master, idineklara ni Baek Sanjan, ipagkakaluob ko sa iyo ang unang tira. Hindi nagsayang ng oras si Jinwoo sa mga seremonya. Humakbang siya ng isa pa sulong. Gawin na natin ito. Dalawang malabong anino ang nagbanggaan. Isang shockwave ang gumapang sa isip ni Baek Sanjan. Ang bilis na iyon, parang hindi totoo. At ang aura na ito, hindi ito basta-basta. Nang hindi nag-iisip, nagbago ang pwesto ni Baek Sanjan. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa lupa. Nagulat siya sa sarili. Sandali, kailan ko pa hindi sinasadyang na-activate ang aking Heaven and Earth Overlord technique? Tama na ito. Kailangan kong itigil ang kanyang mabulaklak na mga galaw. Nagpakawala si Baang Jian ng isang palm strike na parang kulog ang tunog. Ngunit ang nagresultang gulat ay kanya lahat. Hindi makapaniwala si Baang Jian sa kanyang nakikita. Sinira lang niya ang aking aura para paikliin ang distansya. Ang gawin ang lahat ng iyon sa isang tibok ng puso. Nang walang pag-aalinlangan, inilunsad niya ang kanyang susunod na tira. Gayunpaman, sumugod si Jinwoo na parang isang palaso, ganap na hindi nasaktan sa pagsabog. Ngayon, oras na ni Jinwoo, humiwa ang kanyang kamao sa hangin. Isang malaunos na lakas na direktang nakatutok kay Baek Jiang. Nanliit ang mga mata ng matandang master, mabilis ang takbo ng isip. Maaari ko siyang gipitin sa pamamagitan ng sheer power ngayon din. Posible naman, pero sadyang hindi sulit ang pagod. Napaisip si Baek Sanjan, isang mapait na katotohanan ang sumagi sa kanya. Ang aking pinagkakatiwalaang probong teknik ay ganap niyang winasak. Narinig niya ang isang kalmadong boses na sumagot. Alam ko, kung ganoon, simulan na natin ang pangunahing kaganapan. Naglaho ang mga salita habang muli silang nagbanggaan. Ang laban ay nauwi sa isang brutal na palitan ng wagas at purong martial arts. Naisip ni Jinwoo, habang ang isang malamig na layunin ay nananahan sa kanyang isip, ang punto ng laban na ito ay hindi kailanman ang manalo. Ang gusto ko lang ay isang malinis at marangal na laban. Iyon ang isipang nabuo sa loob ni Baang Jian. Sandali lang. Ang hindi makataong bilis na iyon. Pinaikli ba niya ang distansya sa isang kisap mata? Isang napakatalas na agos ng enerhiya ang hindi inaasahang sumire sa kanyang depensa,
direktang tumatama kay Baang Jian. Ang kislap ng matinding sakit ay napakatindi. Ang tanging reaksyon niya ay isang paipong ungol sa kaibuturan ng kanyang malay. Lintik, natag ako, nanliit ang mga mata ni Baang Jian. Sinusuri muli ang sitwasyon. Ang bawat galaw, ang bawat isang tingin mula sa batang ito ay tila nakakatago sa kanyang mga intensyon. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang dalawang figure ay biglang naghiwalay, nakatayo sa tapat ng isa't isa sa katahimikan habang ang tensyon sa hangin ay bumibigat na parang taling nakabanat. Nabasag ang katahimikan. Sumabog si Jinwoo pasulong, sinisira ang tensyon na parang isang palasong humihiwa sa hangin habang inilulunsad ang unang tira. Nanatiling matatag si Baang Jian, sinasangga ang tira habang nagpapakawala ng isang counter kick. Isang matapang na ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Paano kung ibuhos ko na ang lahat kahit sa pagkakataong ito lang? Alamin natin kung ano ang tunay na limitasyon ng batang ito. Nagpasya na si Baang Jian. Isang galaw lang, walang pwedeng maging mali, na tila ba nababasa ang kanyang isip, nagsalita si Jinwoo. Senyor, tila hindi mo pa rin ginagamit ang iyong buong inner power. Sige na at ilabas mo ang lahat. Hindi ba't iyon ay mas magandang paraan para mapawi ang kuryosidad mong iyan? Sige na nga, kung iyan ang gusto mo. Isang malalim na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Baang Jian. Base sa husay na ipinakita ng batang ito, sigurado akong higit pa siyang may kakayahan na makayanan ng isang full power attack mula sa akin. Kung ganoon, tanggapin mo ito. Umungal si Baang Jian, inilalabas ang pinakamataas na lihim na tekniko ng pangklan ng Hebei. Ang kanyang aura ay sumabog palabas. Ang Divine Heaven and Earth Palm ay nagbago sa kanyang kamay, na maubilang Divine Heaven and Earth Fist. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Jinwoo. Ang lakas ng kamao ay sapat na para yanijin ang langit at lupa. Ang lumalabas na shockwave ay nagpadulas kay Luna kahit mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay namumutla habang sumisigaw sa takot. Dapat ba tayong makialam? Ngunit sumagot lang ng kalmado si Pangnayan, panuurin mo lang. Walang mangyayari. Hindi pa rin kumbinsido, lumingon si Luna sa tauhan at bamulong, may masama akong nararamdaman dito. Ngumisi lang ang tauhan. Mag-relax ka lang at I-enjoy ang palabas. Wala kang ideya kung gaano talaga kalakas ang ating batang Panginoon. Habang humuhupa ang alikabok, nakatayo doon si Baang Jian, isang ekspresyon ng wagas at masayang kasiyahan ang nasa kanyang mukha. Bahagyang ipinagpag ni Jinwoo ang alikabok sa kanyang balikat, ang kanyang boses ay ganap na kalmado. Sapat na siguro iyon para sa ngayon. Senyor, inaasahan kong nakita mo na ang gusto mong makita. Tumango ng bahagya si Baang Jian, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tunay nga siyang karapat-dapat sa kanyang titulo. Samantala, sumisigaw si Luna. Diyos ko, Fran Hao, aking pamangkin. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Ang mga mata ni Luna ay namumula, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang batang Panginoon, hinding-hindi niya tayo banibigo. Tinapik siya ng tauhan sa balikat, nakangiti hanggang tainga. Kita mo na, sabi ko sa iyo eh. Sino nga ba yung mukhang nakakita ng multo? Kumakbang pasulong si Baang Jian, nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng seryosong ekspresyon. Hindi ka ba nasaktan? Ang husay na ginamit mo para i-neutralize ang huling tira ko, kung ang maling klase ng mga tao ang makakakita nito, natatakot ako na. Magiging sentensya mo ito sa kamatayan. Ngunit ngayon tila ang lihim na ito ay malapit ng malantad sa buong mundo. Gayunpaman, idineklara ni Jinwoo ng walang pag-aalinlangan. Wala akong intensyong itago ito. Siya ang nagpalaki sa akin. Anuman ang dahilan, tumatanggi akong tumayo lang at walang gawin. Sa pagdinig sa kanyang mga salita, nag-api ng emosyon si Luna, marahang binubulong ang kanyang pangalan. Jinwoo, sa pagsaksi dito, napuno ng paghanga ang mga mata ni Baang Jian, at nagsalita sa isang umaalingaw-ngaw na tinig. Napakahusay. Ang matandang ito at ang iba pa ay tatayo sa tabi mo, batang Panginoon. Samantala, nagliwanag ang mukha ni Pangnayan sa tuwa habang nagbubunyi. Iyan ang pinakamagandang balita sa lahat. Naisip ni Baang Jian sa sarili, ang binatang ito, habang mas nakikilala ko siya, ay mas lalong nagiging kahanga-hanga. Sa sandaling matapos ito, kailangan ko agad mag-ulat sa pamilya. Kailangan nating bumuo ng alyansa sa Dragon Bird na ito bago siya ganap na magising. Ang kanyang potensyal ay maaaring lumampas pa sa 6 na dragon. Sa sandaling iyon sa Black Crow Mountain, papalapit na ang grupo ni Baang Jian at Jinwoo sa kanilang target. Ngunit ang buong operasyong ito ba talaga ang tamang desisyon?
Habang huminto ang grupo para mag-strategize, may nagtanong tungkol sa plano. Sandali, iminumungkahi mo bang atakihin sila mula sa dalawang panig? Mabilis na ipinaliwanag na ito ay higit pa sa isang simpleng pincer movement. Matatag na sinabi ni Jinwoo, sapat na ang ating tauhan para bumuo ng isang mahigpit na perimeter. Ginagarantiya ko na walang kahit isa sa kanila ang makakatakas. Agad na tinanggihan ni Bureau Chief Fong ang ideya. Iginigiit na ang sitwasyong ito ay hindi maaaring hawakan ng ganoon kapusok, anuman ang mangyari. Ang ating pangunahing layunin ay bawiin ang kargamento. Ang paghihiwalay ng ating mga puwersa ng ganito konipis ay ang pinakamababang estratehiya. At huwag mong kakalimutan, ang kuta ng Black Crow ay hindi lamang kuta ng mga magnanakaw. Kasama nila ang 100 Demon Escort Agency. Sa tingin mo ba ay ganoon sila kaangal para pagkatiwalaan ang isang grupo ng mga tulisan sa bundok sa kanilang buong operasyon? Sumagot si Jinwoo, iyon nga mismo ang punto. Siguradong naglatag sila ng alternatibong ruta para ilipat ang kargamento kung sakaling magkaroon ng problema. Malaki ang posibilidad na ang tunay nilang layunin ay sirain ang reputasyon ng aking Fund Bureau. Nang tamaan siya ng mga salitang iyon, nanlungo ang puso ng Bureau Chief. Ang senaryong iyon ay nakakatakot na posible, ngunit ang paghahati ng kanilang puwersa ay isa pa ring malaking panganib. Habang nag-aalinlangan siya, nagsalita si Baang Jian, ang kanyang ngiti ay puno ng tiwala. Bureau Chief, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi sumunod ang mga pangyayari sa plano, hanggat narito ang matandang ito, ginagarantiya ko na walang hindi inaasahang insidente ang mangyayari. Sumagot si Bureau Chief Fang, kahit na may kasiguraduhan ka, dakilang bayaning Bake, hindi ko masasabing panatag ako, pero sige na nga. Magpapatuloy tayo sa iyong plano. Naisip ng Bureau Chief sa sarili, dahil nagbigay na ng salita ang dakilang bayaning si Beck, kailangan kong sumang-ayon. Pero ang pagbawas sa ating pangunahing assault force ng higit sa kalahati, gagana ba talaga ito? At sa mismong sandaling iyon, ang mundo sa harap ng Chief ay biglang uminag. Ang kanyang paningin ay naging magulo nang walang kahit isang salita. Inipon ni Jinwoo ang kanyang enerhiya at sumugod pasulong, winawasak ang pangunahing tarangkahan sa isang mapanirang hataw. Sa pagsaksi sa ganoong kapusok na kilos, ang mga lalaki sa likuran niya ay sumigaw sa takot, Jinwoo. Pero isang malamig na sulyap lang ang ibinigay niya sa kanyang balikat habang ang isa ay kalmadong nagpapanatag. Huwag kang mag-alala, Chief Fang. Ang galit na ungol lang ng Chief ang naging tugon. Paano mo inaasahang maging kalmado ako kung naglalakad tayo diretso sa lungga ng leon? Ngumiti lang si Deo, tinatapik ang braso ng Chief. Huwag kang mag-alala, Chief. Itataya ko ang aking karangalan dito. Ang kapangyarihan ni Jinwoo ay nasa ibang antas. Si Chief Fang, na hindi pa rin kumbinsido, ay nanliit ang mga mata at sumagot. Ano bang pinagsasabi mo? Sa sandaling iyon, isang mabangis na etengal ang umalangaw mula sa loob ng Black Crow Fort. Sinong mga lintik na aso ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa aming mga tarangkahan? Isang munting ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Shou-Deo habang nakatingin sa harap. Malapit nang mabuksan ang inyong mga mata. Makikita nyo kung gaano talaga katindi ang tunay na lakas ni Jinwoo. Habang nagsasalita siya, isang pangkat ng mga bandido ang sumugod palabas, ngunit ang kanilang pinuno ay nahuli ng isang bakal na hawak sa kanyang lalamunan at itinaas sa hangin bago pa man siya makakilos. Sa isang mabilis at madaling piga, isang nakakangilong tunog ang narinig, ang bandido na umaatungal na parang tigre kanina lamang ay nakalawit na ngayon ng walang buhay, ang kanyang mukha ay nagiging kulay lila habang naglalabas ng ilang huling tunog ng pagkakasikal. May ekspresyon ng wagas na pandidiri, itinapon ni Jinwoo ang katawan na parang isang walang kwentang sako ng basura. Isang mas malaking puwersa ang sumugod palabas mula sa main hall. Ang kanilang pinuno ay nakaturo ang daliri at sumisigaw. Huminto kayong lahat, siguradong gusto nyo nang mamatay. Ang magpakita ng inyong mga mukha dito sa Black Crow Fort. Kayo ang klase ng mga handgal na hindi iiyak hanggang sa nakatitig na kayo sa sarili ninyong kabaong. Hindi man lang siya binigyan ni Jinwoo ng tugon. Ang kanyang mukha ay parang maskara ng yelo. Binunot lang niya ang kanyang espada. Isang kislap ng bakal, mas mabilis sa kidlat, ang sinundan ng tilamsik ng dugo na nagpinta sa sahig ng looban. Nakatayo lang doon si Chief Fan, tulala. Ang mga chismis sa Django, totoo pala, pero hindi ko akalain na maaari siyang maging ganito kabilas at makapangyarihan. Ang titig ni Jinwoo, mas malamig pa sa yelo at puno ng pagnanasang pumatay, ay dumaan sa mga nanginginig na bandido,
Ang kanyang titig ay parang talam na nakadiin sa kanilang mga lalamunan, na nagpako sa kanila sa kinaroroonan. Humakbang siya ng isa pa sulong, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ano ang problema? Nawalan ba kayo ng dila? Napakaingay niyo lang kanina. Paano naging bahagi ng tanyag na 18 kuta ng Green Forest ang isang pangkat ng mga duwag na daga na gaya niyo? Kaawa-awa kayo. Wala man lang sa inyo ang may lakas ng loob na itaas ang inyong sandata. Kung gusto niyo pang mabuhay, tawagin niyo ang inyong pinuno at kaladkarin niyo siya rito para harapin ako. Ngayon na.